Pinahiya sa harap ng lahat, binuhusan ng alak ni Jabari si Maya sa gitna ng Noche Buena para lamang ipakilala ang kanyang kabit. Akala nila ay durog na siya, ngunit hindi nila alam. Matagal nang binubuo ni Maya ang bitag para sa kanilang pagkawasak. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para bawiin ang dangal na ninakaw. Sino nga ba ang tunay na luluhod sa huli? Wala na siyang silbi sa atin, Jabri. Isang basurang galing sa hirap na binihisan lang natin ng ginto. Pero basura pa rin ang kalooban. Huwag kang mag-alala. Pipirma rin yan sa divorce papers. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang pamilya, wala na siyang pera. Ang bahay na ito na lang ang tanging langit na alam niya, kahit na impyerno ang turing natin sa kanya. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng pinto ng silid-aklatan. Ang boses ni Doña Victoria, ang aking biyenan, ay tila mga karayom na unti-unting itinusok sa aking pandinig. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng panghahamak. Hinigpitan ko ang hawak sa daladala kong tray ng kape at paborito nilang kakanin na 3 oras kong pinaghirapan sa kusina. Sariwa pa sa aking mga daliri, ang paso mula sa mainit na kawali. Isang maliit na sakripisyo na inisip kong magpapalambot sa puso nila ngayong gabi ng Noche Buena. Ngunit ang bawat tibok ng puso ko ay tila sasabog sa dibdib ko nang marinig ko ang sagot ng asawa ko. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 7 taon ng aking buhay. I know, Mama. Pagod na rin akong magpanggap na mahal ko siya. Si Chloe ang kailangan ng kumpanya, hindi ang isang tulad ni Maya na hanggang kusina lang ang alam. Hayaan mo, matapos ang dinner na ito, itatapon ko na siya sa labas kung saan siya nararapat. Ang bawat salita ni Jabari ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking mundo. Ang tray na hawak ko ay nagsimulang manginig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga dulo ng daliri habang ang aking lalamunan ay tila tinakluban ng makapal na bara. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa silid at itapon sa kanila ang lahat ng hinanakit ko. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ang bawat hakbang palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagdating ko sa aming silid, hindi luha ang unang lumabas sa aking mga mata, kundi ang isang malamig na katahimikan. Inilapag ko ang tray sa lamesa at lumapit sa ilalim ng aming kama. Doon, sa isang lihim na siwang ng sahig na kahoy, kinuha ko ang isang itim na envelope. Sa loob ng ilang linggo, may mga aninong nagbulong sa akin tungkol sa mga irregularidad sa aming kumpanya. Ngunit hindi ko akalain na ang sarili kong biyenan ang gumagamit ng aking pirma para nakawin ang dote na iniwan ng aking ama upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. At ang asawa ko, ang aking Jabari, ay ginagamit ang mga ari-arian ko para itayo ang kinabukasan nila ng kanyang kabit. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na Maya. Ang kanyang mga mata ay malalim, may bakas ng puyat at pagod. Ngunit may bago ring kislap doon, isang apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Hinaplos ko ang aking wedding ring. Ang gintong ito ay simbolo ng aking pagkaalipin, ngunit ngayong gabi, ito ay magiging hudyat ng aking paglaya. Ganito na lang ba? Bulong ko sa sarili. Ang aking boses ay isang paos na kumpas ng sakit. Matapos ang lahat ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang pilit na nilulunod sa gitna ng dagat? Bumaba ako sa dining hall nang magsimulang dumating ang mga bisita. Ang mansyon ay puno ng tawanan, ang amoy ng hamonado at queso de bola ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga socialite na kaibigan ni Doña Victoria. Nakita ko si Jabari na nakatayo sa gitna ng bulwagan, guwapo sa kanyang taksido. Tumatawa na, tila walang pinaplano na kahit anong masama. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang init, walang pagmamahal,
Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay niya sa akin. Isang senyales na ako ay isang istorbo sa kanyang perpektong mundo. Lumapit siya sa akin habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang mga bisita ay nagsimulang tumahimik, inaasahan ang isang toast para sa Kapaskuhan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa harap ng lahat, sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, itinaas ni Jabari ang kanyang kamay. Hindi para sa isang toast, kundi para itapat ang baso sa aking mukha. Para sa iyong huling gabi dito, Maya, malakas niyang sabi, sapat na para marinig ng lahat. Dahan-dahan, ibinuhos niya ang madilim na pulang alak sa aking noo. Naramdaman ko ang malagkit at malamig na likido na dumadaloy sa aking pisngi, tumatulo sa aking puting bestido, tila mga luha ng dugo na nagmamarka sa aking kahihiyan. Ang mga singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita ay naging isang nakakabinging ugong sa aking pandinig. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. Wala akong sinabi, hindi ako umiyak. Hinayaan ko ang alak na pumatak mula sa aking baba, patungo sa sahig na marmol. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ko para sa kanya ay tuluyan ng naputol. Ngunit habang ang lahat ay nakatingin sa akin nang may awa, isang lihim ng ngiti ang bahagyang gumuhit sa aking kalooban. Dahil sa loob ng aking bulsa, naroon ang susi ng isang vault na hindi nila alam, ang vault na naglalaman ng lahat ng ebidensya na magpapabagsak sa kanilang imperyo bago sumikat ang araw. Ang malamig na alak na dumadaloy sa aking muka ay tila naging yelo na nagpapatigas sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sa gitna ng marangyang dining hall, sa ilalim ng mga kumukutitap na Christmas lights na tila nangungutya sa aking kalagayan, ang tanging naririnig ko ay ang marahang kalansing ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga bisita. Ang bawat bulong ay tila isang latay sa aking balat, mga matang puno ng awa, panghahamak, at ang iba ay tila nag-e-enjoy pa sa palabas na ibinigay ng dakilang Jabari. Hindi ako kumikibo. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga mata ay nakapako sa puting tablecloth na ngayon ay may bahid na ng pulang mantsa. Tila bumalik ang aking gunita sa unang taon ng aming pagsasama. Naalala ko ang amoy ng murang sabon na gamit ko noon sa paglalaban ng mga mamahaling barong ni Jabari sa pamamagitan ng aking mga kamay dahil ayaw ni Doña Victoria na gamitin ang washing machine para sa mga delikadong tela. Naalala ko kung paano ko ibinenta ang huling piraso ng lupang sakahan na iniwan ng aking ama sa probinsya, ang tanging alaala ko sa kanya para lamang may maipuhunan si Jabari sa kanyang unang negosyo na noon ay malapit ng mabangkarote. Oh, look at that! Ang boses ni Doña Victoria ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses ng isang ina na nag-aalala, kundi isang boses na puno ng pagkasuklam. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Tila nanunukso sa aking kahirapan. Napakadumi mong tignan, Maya. Mula pa noong una, alam ko nang hindi ka nararapat sa bahay na ito. Amoy lupa ka pa rin kahit anong bango ng pabangong ibigay namin sa'yo. You are just a stain in our family's reputation. Kinuha niya ang kanyang silk na panyo, ngunit hindi para punasan ang aking mukha. Inilagay niya ito sa aking kamay nang may pandidiris. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa. Punasan mo ang sahig. Ang mahal ng floor wax na ginamit namin, tapos mamantsahan mo lang ng dumi mo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang muikim ng bawat salita niya ay tumatagos sa aking puso. Gusto kong isumbat sa kanya na ang bahay na tinitirhan niya, ang mga alahas na suot niya, ay bunga ng perang galing sa dote ko na lihim niyang linakaw. Gusto kong isigaw na ang kumpanyang ipinagmamalaki ng anak niya ay nakatayo sa pundasyon ng aking mga sakripisyo. Ngunit pinigilan ko ang aking dila. Ang bawat paglunok ko ng laway ay tila paglunok ng mga bubog. I'm sorry, Mama.
Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay patag, ngunit may lalim ng isang namumuong bagyo. Sa loob-loob ko, ang bawat sorry na binibitawan ko ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kabaong ng aming relasyon. "Don't mama me, you gold digger," sagot niya. Sabay talikod sa akin upang harapin ang mga bisita nang may matamis na ngangiti na tila walang nangyaring karahasan. Pasensya na kayo everyone. Ganyan talaga kapag galing sa mababang uri ang napangasawa. Minsan, nakakalimutan ang tamang asal sa harap ng hapagkainan. Tumingin ako kay Jabari. Nakaupo na siya sa dulo ng mesa. Tinatapos ang kanyang pagkain nang tila walang pakialam. Ang lalaking minsang nangako sa akin ng langit ay siya ring nagtulak sa akin sa impyerno ngayong gabi. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim na sugat na unti-unting namamanhid. Ang bawat patak ng alak mula sa aking buhok patungo sa aking balikat ay tila isang paalala. Ito na ang huling pagkakataon na tatapak-tapakan nila ako. Dahan-dahan akong yumuko, hindi dahil sa pagsuko, kundi para kunin ang panyong itinapon sa akin. Habang nasa sahig ako, nakita ko ang refleksyon ko sa makintab na sapatos ni Doña Victoria. Nakita ko ang isang babaeng durog, ngunit sa kabila ng dumi at alak, nakita ko ang isang bagay na wala sila, ang katotohanan. Bumalik ako sa aming silid upang magpalit, ngunit bago pa man ako makapasok sa banyo, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso. Si Doña Victoria pala, na sumunod sa akin ng walang nakakakita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling lipstick na humahalo sa amoy ng kanyang masamang hangarin. Huwag mong isipin na dahil Pasko ay magiging malambot ako sa iyo. Bulong niya, ang bawat salita ay tila isang malupit na hatol. Alam ko ang mga kilos mo, Maya. Alam ko na may itinatago ka. Pero tandaan mo ito. Sa bahay na ito, ako ang batas. At ikaw? Ikaw ay isang alikabok lang na madali kong maipapagpag. Hinigpitan niya ang hawak sa aking braso hanggang sa naramdaman ko ang bawat daliri niya na tila gustong bumaon sa aking laman. Ang sakit ay nagpadaloy ng init sa aking mga mata, ngunit pinigilan kong pumatak ang luha. Hindi na sila karapat-dapat sa kahit isang patak ng aking pighati. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ko. Ang aking boses ay tila isang malamig na hangin sa gitna ng gabi. Ngumiti siya, isang nangiting tila galing sa ilalim ng lupa. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at ang kanyang hininga ay tila isang laso na dahan-dahang pumasok sa aking diwa. Umalis ka na bago ka pa namin ipakaladkad sa guard sa harap ng lahat ng mga kaibigan namin. Don't wait for the morning, Maya. You are no longer welcome here. Mag-impake ka na. Kung meron ka mang pag-aari na hindi galing sa amin. Binitiwan niya ako ng marahas. Naging sanhi upang mapaupo ako sa gilid ng kama. Ang tunog ng kanyang mga takong palayo ay tila isang martilyo na nagtatapos sa aking sentensya. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng silid. Ang aking braso ay may mapulang marka ng kanyang mga daliri at ang aking puso ay tila isang basag na kristal na hindi na kailanman mabubuo. Ngunit sa gitna ng aking panginginig, naalala ko ang itim na envelope na nakatago sa ilalim ng kama. Hindi nila alam. Ang guard na tinutukoy niya ay siya ring guard na binayaran ko noong nakaraang linggo para bantayan ang bawat paglabas at pasok ng mga dokumento sa mansyong ito. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa marka ng pagkakasakal sa aking braso. Akala ninyo ay alikabok lang ako, pero hindi ninyo alam. Ang alikabok ay kayang bumulag sa kahit na pinakamataas na tao kapag humihip na ang hangin. Ang bawat pasa sa aking braso ay tila isang mapa ng aking katangahan, isang paalala na sa loob ng 7 taon, hinayaan kong maging punching bag ang aking dangal para sa isang pamilyang hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob.
Sa gitna ng dilim ng aming silid, dahan-dahan kong hinubad ang aking basang bestido. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa aking ilong, tila isang lason na pilit kong isinusuka sa aking sistema. Habang tinitignan ko ang aking refleksyon sa madilim na salamin, tila bumalik ang aking diwa sa isang panahon na puno pa ng pag-asa. 10 taon na ang nakalilipas, ang mansyong ito ay hindi ganito karangya. Naalala ko ang boses ng aking ama, si Tatay Samuel, habang kausap ang ama ni Jabari. Ang pamilya ni na Jabari ay nasa bingit na noon ng pagkadurog dahil sa mga maling desisyon sa negosyo. Samuel, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Pagsusumamo ng ama ni Jabari noon, ang dote ng asawa mo, ang mga lupain ninyo, kung maaari lang kaming humiram. Pangako, hindi namin kayo kakalimutan. Dahil sa busilak na puso ng aking ama at sa lalim ng pagkakaibigan nila, ibinigay niya ang lahat. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ng aking mga magulang ay naging dugo at pawis na nagdugtong sa buhay ng kumpanya ni na Jabari. Ngunit nasaan ang pasasalamat? Ang utang na loob na ipinangako nila ay naging isang malupit na biro. Nang pumanaw ang aking ama, kinuha nila ako bilang manugang. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil kailangan nilang masiguro na ang mga ari-ariang nasa pangalan ko ay mananatili sa ilalim ng kanilang kontrol. Hinihipo ko ang aking mga daliri. Nararamdaman ang mga kalyo na nakuha ko sa pagsisikap na maging perpektong asawa. Naalala ko, noong may sakit si Doña Victoria, ako ang nagpuyat sa tabi niya. Ako ang naghugas ng kanyang dumi. At ako ang tumanggap ng lahat ng kanyang sumbat nang hindi kumikibo. Akala ko, sa aking pagpapakumbaba, makikita nila ang aking halaga. Pero mali ako. Ang kabaitan ko ay naging basihan lang nila para lalo akong tapakan. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking dibdib nang maalala ko ang natuklasan ko noong nakaraang buwan. Ang dote ng aking ina, ang mga hiyas na dapat ay para sa aking kinabukasan, ay dahan-dahang ibinebenta ni Doña Victoria para tustusan ang kanyang marangyang bisyo sa sugalan. At si Jabari, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay sadyang nagpapalubog sa kumpanya para ilipat ang lahat ng pondo sa isang bagong account na nakapangalan kay Chloe. Ganito ba ang bayad sa kabutihan ni tatay? Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay nanginginig sa halong galit at pait. Ginamit ninyo ang aming pawis para itayo ang inyong palasyo. Tapos ngayon, itatapon ninyo ako na parang basahang marumi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang marahang pagyanig ng aking telepono sa ibabaw ng side table. Ang liwanag nito ay tila isang munting bituin sa gitna ng madilim kong silid. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko ito nang walang imik. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabigat na paghinga at ang mahinang ugong ng aircon sa silid. Hello? Pabulong kong sabi. Mamaya. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at malamig. Tila isang talim na handang humiwa sa katahimikan. Ready na po ang lahat. Hawak na namin ang mga dokumento ng transfer ng mga shares, pati na rin ang mga record ng illegal gambling debts ni Doña Victoria. Ang kumpanyang itinayo ni Jabari sa ilalim ng pangalan ni Chloe. Nasa amin na ngayon ang lahat ng pananagutan at obligasyon nito. May isang kakaibang init na unti-unting kumalat sa aking dibdib. Ang takot na kanina'y bumabalot sa akin ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik ngunit matibay na determinasyon. Sigurado ba kayo, Attorney Santos? Mahinahon kong tanong habang nakatitig sa dilim. Parang unti-unti ko nang nakikita ang pagbagsak ng mundong matagal nilang itinayo. Opo, ma'am. Sila mismo ang gumawa ng mga desisyong magbabalik sa kanila ng ganitong sitwasyon. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo. Isang pirma nyo na lang at lahat ng inakala nilang kanila
ay babalik sa tunay na may-ari. Ready na po ang lahat, Ma'am Maya. Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Ibinaba ko ang telepono. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hininga na hindi na galing sa isang biktima, kundi galing sa isang mangangaso. Tumingin ako sa pinto ng silid, kung saan sa kabilang panig ay naroon ang mga taong nagdiriwang ng aking pagkawasak. Hindi ninyo ako kilala. Bulong ko sa kanila, bagaman hindi nila ako naririnig. Akala ninyo ay anino lang ako ng kahapon. Pero hindi ninyo alam ang aninong ito ang siyang lalamon sa inyong bukas. Dahan-dahan kong isinuot ang isang itim na silk robe. Sa bawat haplos ng tela sa aking balat, tila sinasabi ko sa aking sarili na ito na ang huling gabi ng pagtitiis. Ang utang na loob na sinayang nila ay sisingilin ko na at sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang sentimo ng kanilang dangal. Siya ba ang sinasabi mong asawa, Jabari? Akala ko ba ay may party kayo? Bakit mukhang may kasama kayong katulong sa mesa? Ang boses na yon ay malambing, ngunit may kalakip na lason. Tila isang sutla na may nakatagong patalim. Napalingon ang lahat sa pinto ng dining hall. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila galing sa isang fashion magazine, si Chloe. Suot niya ang isang pulang-pulang dress na halos sumigaw ng karangyaan, bumabalot sa kanyang katawan na tila siya ang tunay na may-ari ng mansyong ito. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila mga martilyo na tumatama sa aking sentido. Huminto siya sa tabi ni Jabari at, sa harap ng lahat, ay humalik sa pisngi nito nang walang kahiya-hiya. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ng asawa ko. Isang kislap na hinding-hindi ko nakita para sa akin sa loob ng 7 taon. Chloe, dumating ka na pala, bati ni Jabari. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng init. Maya, pakiserve naman ng guest natin. Bigyan mo siya ng wine, iyong pinakamahal na bote. Nanatili akong nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang puting tela sa aking nanginginig na mga kamay. Akala ko ay sapat na ang buhusan ako ng alak para durugin ang puso ko. Ngunit ang utusan akong pagsilbihan, ang babaeng sumisira sa aking tahanan, ay isang bagong antas ng pagpapahirap. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Doña Victoria habang pinagmamasdan ang aking reaksyon. Tila tuwang-tuwa siya na makita akong nagmumukhang anino sa sarili kong bahay. Ano pang hinihintay mo, Maya? Asik ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay tila isang hagupit. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ni Chloe. Mag-serve ka na. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Chloe ay nanunuot sa aking ilong. Isang amoy na tila nangungutya sa amoy ng kusina na kumapit na sa aking balat. Habang isinasalin ko ang alak sa kanyang baso, naramdaman ko ang kanyang mapanuring tingin. Tinitignan niya ang aking mga daliri, ang aking buhok na tuyo na mula sa alak kanina, at ang aking simpleng bestido na tila isang basahan sa kanyang paningin. Thank you, Yaya. Ay, sorry, Maya pala. Sabi ni Chloe nang may kasamang tawa na tila mga kristal na nagbabasagan. Hindi ko kasi akalain na ang asawa ng isang CEO ay ganito ang itsura. Sabi kasi ni Jabari, napabayaan mo na raw ang sarili mo mula nang mawala ang tatay mo. Hinigpitan ko ang hawak sa bote ng wine. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang aking natitirang pasensya. Ngunit nanatili akong tahimik. Sa loob-loob ko, inuulit ko ang mga sinabi ni Attorney Santos. Hayaan mo silang maging kampante. Hayaan mo silang isipin na talo ka na. Pasensya na, Chloe. Sabat ni Doña Victoria habang humihigop ng kanyang tsa. Ganyan talaga ang mga taong hindi sanay sa yaman. Kahit anong gawin mo, lalabas at lalabas ang pagiging probinsyana. But don't worry, hindi na siya magtatagal dito. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan na tila wala ako doon. Pinag-uusapan nila ang mga bagong proyekto,
ang mga travel na gagawin ni na Jabari at Chloe sa susunod na buwan at kung paano nila papalitan ang mga dekorasyon sa mansyong ito na ayon sa kanila ay baduy dahil ako ang pumili. Alam mo, Jabari, sabi ni Chloe habang hinahawakan ang kamay ng asawa ko sa ibabaw ng mesa. I really love this house, pero gusto ko, kapag ako na ang nakatira dito, ipaparenovate natin ang lahat. Gusto ko ng modern, hindi ganitong amoy luma. Tila tumigil ang paghinga ko sa narinig ko. Ang bahay na ito ay pinaghirapan namin ni Jabari o akala ko ay kaming dalawa. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang tumatango si Jabari sa bawat mungkahi ng kanyang kabit. Dahan-dahan akong yumuko para ayusin ang mga plato, ngunit nang lumapit ako kay Chloe, isang bagay ang nagpalingon sa aking mundo. Ang liwanag mula sa chandelier ay tumama sa isang bagay na suot ni Chloe sa kanyang leeg. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis rosas, isang rosas na may munting brilyante sa gitna. Nalaglag ang telang hawak ko sa sahig. Ang aking mga mata ay nanlaki at ang aking puso ay tila nakalimot tumibay. Iyon ang kwintas ng aking ina. Iyon ang huling alaala na iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. Sinabi sa akin ni Doña Victoria noong nakaraang taon na nawala ito sa vault dahil sa isang nakawan. Iyak ako ng iyak noon, ngunit ngayon ay nakikita ko itong kumikinang sa leeg ng babaeng kumuha ng asawa ko. Ang bawat hibla ng aking dugo ay tila nag-apoy. Ang galit na pilit kong ikinukulong ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang kwintas na yon ay hindi lang basta ginto. Iyon ang kaluluwa ng aking pamilya, ang dangal ng aking ina, na ngayon ay binababoy ng isang huwad na reyna. Maya, what's wrong with you? Bulyaw ni Jabari nang makitang nakatitig ako sa leeg ni Chloe. Napaka-clumsy mo. Pulutin mo yang tela. Ngunit hindi ako gumalaw. Ang aking tingin ay nananatiling nakapako sa rosas na ginto. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot na ngayon lang nanalaytay sa aking mga ugat. Iyan, bulong ko. Ang aking boses ay galing sa ilalim ng lupa. Iyan ang kwintas ng nanay ko. Tumigil ang tawanan sa mesa. Tumingin si Chloe sa kanyang kwintas, pagkatapos ay kay Doña Victoria na biglang namutla. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Isang katahimikan na tila naghihintay sa unang kidlat na tatama sa gitna ng unos sinanisas. Anong kwintas ng nanay mo? Nagkakamali ka, Maya. Binili ko yan sa isang mamahaling auction sa Hong Kong noong nakaraang buwan para kay Chloe. Huwag mong gawan ng kwento ang mga bagay na hindi mo kailanman maaabot. Ang boses ni Jabari ay puno ng puot. Tila isang latay na humihiwa sa aking pagkatao. Tumawa ng mahina si Doña Victoria, isang tunog na tila mga tuyong dahon na nayayapakan. Nagiging delusional ka na yata, Maya. Siguro ay dahil sa alak na ibinuhos sa'yo, kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Umalis ka na rito, bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Tumingin ako kay Chloe. Hinawakan niya ang pendant ng kwintas nang may pagmamalaki. Ang kanyang mga daliri ay tila humahaplos sa alaala ng aking ina nang may kasamang pambabastos. Ang rosas na ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila umiiyak para sa akin. Alam ko ang bawat gasgas sa likod ng pendant na yon. Alam ko ang amoy ng luma at matamis na pabango ng aking ina na tila nakakapit pa rin sa mga hibla ng ginto. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa naramdaman ko ang hapdi. Ngunit mas masakit ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Tumalikod ako nang walang imik. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng may dangal. Bawat hakbang ay tila isang panata na ito na ang huling gabi na magiging biktima ako. Habang paakyat ako sa hagdan, naririnig ko ang muling pagbabalik ng tawanan sa baba. Akala nila ay tapos na ang lahat.
Akala nila ay napaamo na nila ang pusang ligaw na pinatira nila sa kanilang mansyon. Pumasok ako sa isang maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo, ang dating bodega na ginawa kong munting opisina. Dito, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, naroon ang aking tunay na kapangyarihan. Binuksan ko ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. Nagpapakita ng mga numerong hindi nila kailanman inakalang nauunawaan ko. Sa loob ng 7 taon, pinanood nila akong magluto, maglinis at magsilbi. Ang tingin nila sa akin ay isang ignorante na babaeng galing sa probinsya. Hindi nila alam na bawat gabi, habang tulog si Jabari sa tabi ko o habang wala siya dahil kasama ang kanyang mga babae, ay nag-aaral ako. Ginamit ko ang bawat sentimo ng aking maliit na allowance para kumuha ng mga online courses tungkol sa finance at digital assets. Ang kumpanyang itinayo ni Jabari, gamit ang dote ko, ako ang arkitekto ng mga system nito na hindi niya alam. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ang tunog ng bawat pindot ay tila isang martilyo na nagtatayo ng sarili kong kuta. Inilabas ko ang itim na envelope. Naroon ang mga digital codes at access keys sa mga main accounts ng pamilya. Ipinasok ko ang huling password. Ang bawat digital transfer ay tila isang tahimik na nakaw na ibinabalik sa tunay na may-ari. Isang click na lang, bulong ko sa sarili. Ang aking puso ay tumitibay sa bawat segundong lumilipas. Inililipat ko ang kontrol ng mga shares ni Jabari sa isang offshore account na nakapangalan sa isang foundation na itinayo ko para sa mga kababaihang inabuso. Ang mga assets na ninakaw ni Doña Victoria, unti-unti ko itong binablock. Sa gitna ng aking konsentrasyon, napatigil ako nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Alam ko ang amoy ng pabangong iyon. Amoy ng alak at pagtataksil. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Maya? Ang boses ni Jabari ay malalim at mapanganib. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Tila isang anino na nagnanais na lamunin ang aking liwanag. Dahan-dahan kong isinara ang laptop, ngunit hindi sapat ang bilis para hindi niya mapansin ang mga graph at numero sa screen. Narinig ko ang marahas na paghinga niya. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tunog ng paghugot niya ng kanyang leather na sinturon mula sa kanyang pantalon ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang bakal ng sinturon ay tumama sa sahig, lumikha ng isang malamig na tunog na yumanig sa katahimikan ng bodega. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa likod ko? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Embarrassing me in front of Chloe was your last mistake. At ngayon, nakikialam ka pa sa mga accounts ng kumpanya. Humarap ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa alak at puot. Hawak niya ang dulo ng kanyang sinturon. Ang bakal na dulo nito ay tila isang nanunuksong patalim sa ilalim ng madilim na ilaw ng bodega. Jabari, ang aking boses ay kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Ngunit hindi siya nakinig. Humakbang siya papalapit sa akin. Ang sinturon ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang kamao. Ang bawat paghinga niya ay tila isang hayop na handang sumunggab. Sa sandaling iyon, alam ko na wala nang balikan. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng mga dokumento. Ito ay narito na, sa pagitan naming dalawa, sa gitna ng dilim. Sige, Jabari. Itama mo ang sinturon na yan sa balat ko. Gawin mo sa harap ng mga CCTV na nakakabit sa bawat sulok ng bodegang ito, na direktang nakalink sa isang cloud server na hindi mo kailanman mabubura. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay malamig at matalim, tila isang piraso ng yelo na idiniin sa mainit na balat. Ang kamay ni Jabari na may hawak sa sinturon ay napatigil sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala
na ang babaeng 7 taon niyang minaltrato ay may lakas ng loob na tumingin sa kanya ng direkta nang walang bakas ng takot. Akala mo ba ay ignorante ako, Jabri? Pagpapatuloy ko habang dahan-dahan akong tumatayo mula sa aking upuan. Sa loob ng 7 taon, hinayaan ko kayong isipin na isa lang akong palamuti sa bahay na ito. Pero bawat sampal, bawat mura at bawat pagpapahiya ninyo sa akin ay itinala ko. Isang hampas pa at tinitiyak ko sa iyo, ang mga pulis ay darating dito bago mo pa maibalik ang sinturong yan sa iyong pantalon. At paano na ang deal mo kay Chloe? Paano na ang reputasyon ng kumpanya mo kapag nalaman ng lahat na ang CEO nila ay isang mambubugbog ng asawa? Naramdaman ko ang pagdaloy ng pawis sa kanyang noo. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapanganib na pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang bakal na bakel ng sinturon ay lumikha ng isang mahina, ngunit matunog na pagtama sa sahig na kahoy. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang pansamantalang pagkatalo. Akala mo ba ay panalo ka na, Maya? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag kang umasta na parang may kapangyarihan ka. Pag-aari ko ang lahat ng mayroon ka. Ang pangalang dala mo, ang bahay na kinatatayuan mo, pati na ang hiningang nilalang mo. Lahat iyan ay utang mo sa akin. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang isipin na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Lumabas siya ng bodega nang may kasamang marahas na pagbalibag ng pinto na tila doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang frustrasyon. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang aking puso ay tumitibay sa bawat segundong lumilipas. Alam ko, ang gabing ito ay hindi pa natatapos. Ito pa lang ang simula ng tunay na paglalos. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang tawag ni Doña Victoria mula sa baba. Maya, bumaba ka rito. Huwag mong paghintayin ang mga bisita. Dahan-dahan akong bumaba sa dining hall. Ang atmosfera sa loob ay tila isang kable na sobrang higit ang pagkakatali, handang maputol sa kaunting pagkakamali. Nakaupo na ang lahat sa paligid ng mahabang mesa. Si Jabari ay nasa kabisera. Ang kanyang mukha ay tila walang nangyari sa itaas. Sa tabi niya ay si Chloe, na ngayon ay mas lalong nagniningning dahil sa kwintas ng aking ina na suot pa rin niya. Si Doña Victoria naman ay nasa kabilang dulo. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghihintay ng kanyang biktima. Ngayong gabi, sa harap ng ating mga malalapit na kaibigan at kasosyo, pagsisimula ni Jabari, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pekeng kumpiyansa. Gusto naming i-anunsyo ang opisyal na pagsasanib ng aming kumpanya at ng kumpanya ni Chloe. Ito ang magiging pinakamalaking merger sa industriya ngayong taon. Ang palakpakan ng mga bisita ay tila isang nakakabingbing ingay sa aking pandinig. Nakita ko ang mapaglarong sulyap ni Chloe sa akin. Tila sinasabi na siya na ang bagong reyna ng imperyong ito. Ngunit bago iyan, patuloy ni Jabari, sabay labas ng isang makapal na folder mula sa ilalim ng mesa. Inilapag niya ito sa gitna. Sa tapat ko, kailangan nating ayusin ang ilang mga legalities. Maya, alam nating lahat na hindi na nagtatrabaho ang relasyon nating dalawa. Para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng ating mga kumpanya, kailangan mong pirmahan ito. Binuksan ni Doña Victoria ang folder. Sa loob ay ang mga dokumento para sa isang annulment by mutual consent at isang waiver of rights. Ang waiver ay nagsasaad na isinusuko ko ang lahat ng aking karapatan sa anumang ari-arian, shares, at kahit ang dote na iniwan ng aking ama, kapalit ng isang maliit na halaga na sapat lang pambili ng tiket pabalik sa probinsya. Pirmahan mo na, Maya, utos ni Doña Victoria habang iniabot sa akin ang isang mamahaling ballpen. Iyon ang parehong brand ng pen na ginamit ko 7 taon na. Ang nakalilipas ng pirmahan ko ang loan papers na nagligtas sa kanila. Ang ironya ng buhay ay tila isang mapait na lasa sa aking dila.
Tumingin ako sa paligid ng mesa. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin. Ang iba ay may awa. Ang iba naman ay tila naiinip na matapos ang drama. Si Chloe ay nakasandal sa kanyang upuan. Nilalaro ang pendant ng aking ina sa kanyang mga daliri, habang ang kanyang mga mata ay nanunukso. "Pirmanan mo na," udyok ni Chloe ng may matamis na ngiti. "Para naman makapagsimula ka na ng bagong buhay sa kung saan ka man nanggaling. Hayaan mo na ang mga bagay na para sa mga taong marunong talagang humawak ng yaman." Kinuha ko ang ballpen. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking mga daliri. Tumingin ako kay Jabari, ang lalaking minahal ko noon nang higit sa aking sarili. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang tunay na anyo. Isang lalaking walang kaluluwa, isang magnanakaw ng pangarap. "Maya, don't test my patience," bulong ni Jabari. Ang kanyang boses ay tila isang banta sa ilalim ng kanyang ngiti para sa mga bisita. "Sign it now." Dahan-dahan kong inilapit ang pen sa papel. Ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Inisip ko ang mukha ng aking ama, ang bawat patak ng kanyang pawis, at ang bawat gabing umiiyak ako sa ilalim ng kumot dahil sa sakit. Ngunit sa halip na ilapat ang tinta sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking mga braso. Hinawakan ko ang makapal na bundle ng mga dokumento. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng dining hall, hinawakan ko ang bawat panig ng papel at, nang walang pag-aalinlangan, ay marahas ko itong pinunit sa dalawa. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng silid. Ang bawat piraso ng dokumento ay nagliparan sa ibabaw ng mesa. Ang ilan ay nahulog sa baso ng wine ni Chloe at ang iba naman ay dumapo sa mukha ni Jabri. Hindi ko pipirmahan ang basurang ito. Ang aking boses ay malakas, matatag, at punong-puno ng awtoridad na hindi nila kailanman naririnig mula sa akin. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit at tagumpay. Ang mukha ni Jabari ay naging maputla habang si Doña Victoria ay napatayo sa gulat. Ang kanyang baso ng tsa ay halos matapon sa kanyang mamahaling gown. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Jabari, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Ginawa ko ang nararapat," sagot ko habang nakatitig sa kanya ng direkta. "Dahil sa gabing ito, Jabari, hindi ako ang aalis sa bahay na ito, kundi kayo." "Nabaliw ka na ba, Maya? Wala ka na sa tamang isip. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa iyo sa loob ng 7 taon? Ang boses ni Jabari ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall, puno ng pagkabigla at nag-aapoy na galit. Ang mga piraso ng pinunit kong papel ay tila mga talulot ng patay na bulaklak na nakakalat sa ibabaw ng marangyang lechon at mga mamahaling putahe. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Nagpakain? Jabari, bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay na ito ay binayaran ng dote ng aking ama na dahan-dahan ninyong nilustay. Bawat hininga ninyo sa mansyong ito ay utang ninyo sa akin." Tumayo si Doña Victoria, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. "Security! Nasaan ang mga security? Kalad ka rin ang babaeng ito palabas. Ngayon din." "Huwag ka nang mag-abala, Mama," sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na remote control mula sa aking bulsa. "Ang mga security na tinatawag ninyo ay kasalukuyang tumatanggap ng utos mula sa bagong may-ari ng ahensya na walang iba kundi ang kumpanyang itinayo ko sa ilalim ng ibang pangalan." Pinindot ko ang button sa remote. Ang malaking puting dingding sa likuran ni Jabari na kanina ay may nakasabit na mamahaling painting
ay dahan-dahang natakpan ng isang demotor na projector screen. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay napatayo sa kanilang mga upuan upang makita ng mas mabuti ang mangyayari. Isang serye ng mga dokumento at bank statements ang lumitaw sa screen. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Ito ang mga record ng bank transfers ni Doña Victoria mula sa main account ng pamilya patungo sa isang illegal gambling junket sa Macau. Paliwanag ko, ang aking boses ay malakas at matatag. Sa loob ng 3 taon, nakapagsugal ka na ng halos 200 milyong piso, perang kinuha mo sa dote na dapat ay para sa aking kinabukasan. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ngunit hindi pa ako tapos. Inilipat ko ang slide sa susunod na pahina. At ito naman, Jabari, ay ang mga lihim na kontrata ng merger ninyo ni Chloe. Patuloy ko habang nakatingin sa kanila ng may panghahamak. Ipinasa mo ang mga assets ng kumpanya natin sa isang shell company na nakapangalan kay Chloe para takasan ang mga utang ninyo. Ang hindi ninyo alam, ang bangkong pinagkakautangan ninyo ay kumpanya ko na rin ang may-ari ngayon. Binili ko ang lahat ng inyong nabaon na utang noong nakaraang buwan. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Sigaw ni Chloe habang pilit na tinatakpan ng kwintas sa kanyang leeg, na tila ba yun ang tanging proteksyon niya. Jabari, huwag kang maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng yan. Gawa-gawa? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Jabari, tignan mo ang iyong cellphone. Ngayon din. Nanginginig na kinuha ni Jabari ang kanyang phone mula sa bulsa ng kanyang taksido. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay. Mula sa pula, patungong asul, hanggang sa maging abo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga notification ng pagka-freeze ng lahat ng kanyang accounts at ang opisyal na termination ng kanyang posisyon bilang CEO. Paano? Paano mo nagawa ito? Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pagiging hambog ay tila isang bula na biglang pumutok. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, tila isang reyna na bumabawi sa kanyang trono. 7 taon ninyo akong ginawang anino. 7 taon ninyong inakala na ang isang babaeng galing sa probinsya ay walang alam kundi magsilbi at sumunod. Ginamit ko ang bawat oras na wala kayo para pag-aralan ang bawat butas sa inyong sistema. Ang bawat sampal mo sa akin, Jabari, ay naging inspirasyon ko para mas lalong higpitan ang bitag na ito. Tumingin ako sa mga bisita na ngayon ay tahimik na nanonood. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at kilabot. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng dining hall ay tila naging isang malamig na kulungan para sa pamilyang mapang-api. Ang gabing ito ay gabi ng pagsilang ng tagapagligtas, sabi ko, habang nakatitig sa kanila ng may matinding paninindigan. Pero para sa inyo, ito ang gabi ng inyong paghuhukom. O isang serye ng mga ilaw na kulay asul at pula ang nagsimulang kumislap mula sa labas ng malalaking bintana ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tumatama sa mga kristal na baso sa mesa, nagbibigay ng isang nakakatakot na ganda sa gitna ng kaguluhan. Narinig ang marahang paghinto ng ilang mga sasakyan sa labas, ang tunog ng mga pinto na bumubukas at sumasara sa ibabaw ng semento, at ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa pintuan ng bulwagan. Walang sino man sa mesa ang nakagalaw. Ang bawat paghinga ni Jabari ay tila isang pagsisisi na huli na ang lahat. Tumingin ako sa pinto, naghihintay sa huling bahagi ng aking plano. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang kable na handa ng maputol. Ang pintuan ng dining hall ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang ilang mga lalaking
nakauniporme ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa makintab na marmol ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat pangarap ni na Jabari. Walang sumigaw, walang gumalaw. Ang bawat bisita ay tila naging estatwa sa kanilang mga kinauupuan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa akin at sa mga awtoridad. Jabari Alcantara, Victoria Alcantara. Ang boses ng nangungunang opisyal ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa. Malversation of funds, estafa, at illegal gambling operations. Sumama kayo sa amin ng matiwasay. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Jabari. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, nasalo ito ng isa sa mga opisyal. Ang pagiging CEO niya, ang kanyang kayabangan, at ang kanyang kapangyarihan ay tila isang balabal na biglang hinubad sa kanya. Iniwan siyang hubad at maliit sa harap ng lahat. Maya, pakiusap, bulong ni Jabari. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Lumapit siya sa akin. Akmang hahawakan ng aking kamay, ngunit umatras ako. Pag-usapan natin ito. Pamilya tayo, di ba? Huwag mong gawin ito sa harap ng maraming tao. Mapapahiya tayo. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Jabari, pamilya ba ang tawag mo sa taong ibinuhos ang alak sa mukha ng kanyang asawa? Pamilya ba ang tawag mo sa pagtataksil at pagnanakaw sa dote na tanging alaala na lang ng aking ama? Hindi ako ang nagpahiya sa'yo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Victoria ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay naging maputla at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang mamahaling perlas sa leeg. Hindi maari ito. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Kilala ko ang hepe ninyo. Isang tawag ko lang, mawawalan kayo ng trabaho. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga opisyal. Sa halip, narinig ang malamig na tunog ng metal na naglalapat sa isa't isa. Ang posas na ikinabit sa kanyang mga pulso. Ang tunog na yon ay tila isang huling hatol. Ang mata pobreng reyna ng mansyon ay tila isang lanta na bulaklak na biglang natanggalan ng mga talulot. Lumapit ako kay Chloe na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang kanyang red dress ay hindi na mukhang marangya. Mukha na siyang isang batang nahuli sa akto ng pagnanakaw. Tinitigan ko ang kwintas ng aking ina na suot pa rin niya. Hindi ito para sa'yo, sabi ko nang may malamig na determinasyon. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang leeg. Naramdaman ko ang kanyang paghinga na mabilis at mababaw. Hindi ako naging marahas, ngunit ang aking mga daliri ay matatag. Habang tinatanggal ko ang lock ng gintong kwintas. Sa pagkakataong yon, ang rosas na ginto ay muling naramdaman. Ang init ng aking palad. Tila bumalik ang kaluluwa ng aking ina sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa pendant. Nararamdaman ang bawat gasgas nito na tila bumubulong sa akin ng salamat. Maya, please help me. Sigaw ni Jabari habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga pulis palabas ng dining hall. Ang kanyang sapatos ay kumakaladkad sa sahig at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na. I'll do anything. I'll give you everything back. Just stop this. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, wala ring awa. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pagod na sa wakas ay mapapalitan na ng kapayapaan. Huli na ang lahat, Jabari. Sabi ko habang pinapanood ko siyang ilabas ng pintuan. Hindi mo ako basura, Jabari. Ako ang may-ari ng basurahang kinatatayuan mo. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang iba ay nagmamadali. Ang iba naman ay tahimik na bumubulong. Ang marangyang handaan ay naiwan na parang isang sementeryo ng mga ambisyon.
Ngunit bago pa man makaalis ang huling opisyal, lumapit ang abogado ni na Jabari, si Attorney Cruz, na kanina pa nakatayo sa isang tabi. "Mamaya," sabi ni Attorney Cruz ng may paggalang, "dahil sa mga dokumentong ipinasa ninyo at sa default ng mga utang ni na Mr. Alcantara, kailangan ko na pong ibigay sa inyo ang opisyal na abiso." Kinuha ko ang papel na iniabot niya. Binasa ko ang bawat salita at ang aking puso ay tumibay sa huling revelasyon ng gabing ito. Tumingin ako sa paligid ng mansyon, sa mga chandelier, sa mga mamahaling muebles, at sa bawat sulok na naging saksi sa aking pagluha. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. "Ibig sabihin po, Ma'am Maya," sagot ni Attorney Cruz, "sa loob ng 24 na oras, ang mansyong ito ay hindi na pag-aari ng mga Alcantara. Ito ay nakapangalan na sa inyong foundation. Kayo na po ang opisyal na may-ari ng lahat ng lupain at ari-ariang ito." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang gabing ito ay nagsimula sa aking kahihiyan, ngunit magtatapos ito sa aking tagumpay. Ngunit habang tinitignan ko ang huling sulyap ni Jabari mula sa bintana ng sasakyan ng pulis, napansin ko ang isang bagay. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas ng gate at isang lalaking hindi ko kilala ang nakatingin sa akin mula sa malayo. Sino siya? At bakit tila ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking lihim na itinago ng aking ama? Ang katahimikang bumalot sa buong mansyon. Pagkaalis ng mga pulis at ng mga bisita ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang pumapatong sa aking mga balikat. Sa gitna ng malawak na dining hall, nakatayo ako ng mag-isa, habang ang amoy ng natapon na alak at ang lansa ng mga pagkaing hindi naubos ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang kaninang puno ng ingay at pangungutya ay naging isang sementeryo ng mga alaala. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa itaas. Ang tunog ng aking mga yapak sa marmol na hagdan ay tila isang paulit-ulit na paalala na ako na ang may-ari ng bawat sulok ng gusaling ito. Ngunit sa halip na katuwaan, isang malalim na pagod ang naramdaman ko. Pagod mula sa 7 taon ng pagtitiis, pagod mula sa pagpapanggap na hindi ako nasasaktan. Huminto ako sa harap ng kwarto ni Doña Victoria. Nakabukas pa ang pinto at sa loob ay makikita ang kaguluhan. Mga nakabukas na drawer, mga nakakalat na damit, at ang amoy ng kanyang matapang na pabango na tila ayaw pa ring umalis. Doon ko nakita ang mga katulong na dati ay kasabwat niya sa pagpapahirap sa akin. Sina Acing at Delia na noon ay pilit na itinatago ang aking mga gamit o kaya ay sadyang dinudumihan ang mga anilabhan ko. "Mamaya," pabulong na sabi ni Acing. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakayuko sa harap ko. "Pasensya na po kayo sa lahat ng nagawa namin. Sinusunod lang po namin ang utos ni Doña Victoria. Huwag niyo po kaming paalisin. Wala po kaming mapupuntahan." Tinitigan ko sila. Walang galit sa aking puso, kundi isang malalim na pagkadismaya. Ang katapatan ay hindi nabibili ng takot, Ising. Sa loob ng 7 taon, nakita ninyo kung paano nila ako itinuring na basura. At imbes na tumulong, naging bahagi kayo ng kanilang kalupitan. Hindi ko kayo kailangan sa bahay na ito. Mag-impake na kayo at umalis bago sumikat ang araw. Ang sahod ninyo para sa buwang ito ay ipapadala ko sa inyong mga account, pero huwag na kayong babalik dito. Narinig ang kanilang mahihinang hikbi habang dahan-dahan silang lumalabas ng silid, ngunit hindi ako lumingon. Ang paglilinis na ginagawa ko ay hindi lang para sa bahay, kundi para sa aking kaluluwa. Kailangan kong alisin ang lahat ng lason na nagmula sa pamilyang Alcantara. Pumasok ako sa aming dating silid ni Jabari. Kinuha ko ang isang malaking itim na plastic bag at sinimulang itapon ang lahat ng kanyang mga kagamitan, ang kanyang mga mamahaling relo, ang kanyang mga tuxedo, at ang mga litrato naming dalawa na puno ng huwad ng ngiti. Ang bawat gamit na inihuhulog ko sa loob ng bag ay tila isang tinik na nabubunot sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pag-aayos,
Napansin ko ang isang lumang desk sa sulok ng silid. Isang desk na pagmamay-ari ng aking ama, si Tatay Samuel, na dinala ko rito noong kami ay ikinasal. Hinaplos ko ang kahoy nito, nararamdaman ang pamilyar na texture na nagpapaalala sa akin ng kanyang mga kamay. Sa ilalim ng desk, napansin ko ang isang maliit na siwang na tila hindi ko nakita noon. Narinig ang mahinang tunog ng pag-ikot ng kahoy nang dahan-dahan ko itong hilahin. Doon, sa isang lihim na compartment, nakatago ang isang lumang envelope na may nakasulat na pangalan ko sa sulat kamay ni tatay. Para sa aking bunsong Maya, ang nakasulat sa labas. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang sulat. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagdala sa akin pabalik sa aming maliit na bahay sa probinsya. Maya anak, kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Alam ko ang pamilya Alcantara. Alam ko ang kanilang uhaw sa kapangyarihan. Huwag kang magalit sa akin kung bakit hinayaan kong pakasalan mo si Jabari. Ginawa ko yon dahil alam kong ikaw lang ang may lakas na bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa ating pamilya noon pa man. Huwag kang matakot, anak. Ang kwintas ng iyong ina ay hindi lang basta hiyas. Ito ay may nakatagong susi sa isang legacy na hindi nila kailanman maiintindihan. Manatili kang matatag. Ang huling kalasag mo ay hindi ang pera, kundi ang iyong dangal. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak ako ng malakas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal ng aking ama na nanatili sa tabi ko kahit wala na siya. Naramdaman ko ang pagyakap ng kanyang alaala. Tila sinasabi sa akin na tapos na ang aking laban bilang biktima. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang gabi ay malalim na at ang mga Christmas lights sa paligid ng subdivision ay unti-unti nang namamatay. Ngunit sa labas ng aming gate, nakita ko muli ang itim na sasakyan na kanina ko pa napapansin. Ang ilaw ng headlight nito ay dahan-dahang namatay, tila isang mata na pikit-matang nagbabantay sa akin. Narinig ang marahang pagtunog ng aking cellphone sa ibabaw ng desk. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang tagumpay ay mas matamis kapag may kasamang katotohanan. Handa ka na bang malaman ang huling lihim ni Samuel? Sino ang taong ito? At ano ang kinalaman niya sa aking ama? Tumingin ako sa kwintas ng aking ina na hawak ko. Ang rosas na ginto ay tila nagniningning sa dilim, nagbibigay ng isang misteryosong liwanag na tila nagtuturo sa akin patungo sa isang bagong landas. Ang lamig ng madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa aking balat habang nakatayo ako sa harap ng malaking gate ng mansyon. Wala nang mga pulis, wala nang mga bisitang mapanuri, at wala na ang mabigat na presensya ni Jabari. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay tila isang malinis na papel na naghihintay na sulatan ng aking bagong simula. Tinitigan ko ang itim na sasakyang nananatiling nakaparada sa tapat ng aking bahay. Hindi na ako ang Maya na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Humakbang ako palabas. Ang aking mga tsinelas ay lumilikha ng marahang pagtama sa semento ng driveway. Binuksan ko ang maliit na pinto ng gate at dahan-dahang lumapit sa sasakyan. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba. At doon ko nakita ang isang lalaking may edad na. Marahil ay kasing edad ni Tatay Samuel kung nabubuhay pa siya. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng karunungan. Suot ang isang simpleng barong na tila nagmula sa isang lumang panahon. Sino ho kayo? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. At ano ang kinalaman ninyo sa aking ama? Ngumiti ang matanda. Isang ngiting tila nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga punong mangga sa probinsya. Ako si Gabriel, Maya, ang lihim na katuwang ng iyong ama sa pagtatayo ng tunay ninyong negosyo, ang Siongdet, ang pabrika ng mga telang habon na pilit na kinamkam ng mga Alcantara.
Matagal naming hinintay ang gabing ito, ang gabing magiging malaya ka na mula sa kanilang mga kuko. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa Nara. Ang kwintas na suot mo, hindi lang yan palamuti. Sa loob ng pendant na yan ay may nakatagong microchip na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lahat ng lupain sa probinsya na akala ni Jabari ay naibenta na niya. Hindi niya alam, ang lahat ng pinirmahan ni Samuel noon ay mga pekeng dokumento lamang para protektahan ka. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat sakripisyo ni tatay, ang bawat gabing tila hinahayaan niya akong magdusa sa kamay ng mga Alcantara ay bahagi pala ng isang mas malaking plano para masiguro na sa huli, ako ang mananalo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Nararamdaman ang bigat na tuluyan nang nawala sa aking sistema. Salamat, Gabriel, bulong ko. Salamat sa pananatili sa tabi ni tatay. Tapos na ang paghihintay, Maya, sagot ni Gabriel. Pangdahan-dahang umaandar ang kanyang sasakyan palayo. Ngayon, ikaw na ang magpapasya kung paano mo itatayo ang iyong sariling kaharian. Bumalik ako sa loob ng mansyon, ngunit hindi na ako dumiretso sa kusina para magluto ng almusal ng iba. Pumasok ako sa master bedroom. Sa silid na dati ay puno ng lungkot. Binuksan ko ang lahat ng bintana. Hinahayaan ang sinag ng araw na pumasok at palamuti ng bawat sulok ng gintong liwanag. Kumuha ako ng ilang mga kandilang may amoy ng jasmine at lavender. Sinilaban ko ang mga ito at dahan-dahan, ang amoy ng alak at puot ay napalitan ng isang mapayapang bango. Nagpakulo ako ng kape, hindi yung instant na laging gusto ni Jabari, kundi ang barakong kape na paborito ni tatay. Ang usok mula sa mainit na tasa ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila isang espiritu ng kalayaan. Umupo ako sa balkonahe habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa likod ng mga gusali ng Makati. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga marka ng dumi at hirap. Malinis ang aking mga kuko at ang aking wedding ring ay wala na doon. Pinalitan ng isang simpleng singsing na may batong asul, simbolo ng aking bagong paninindigan. Narinig ang marahang pagtunog ng aking cellphone. Isang balita sa TV ang lumitaw sa screen ng aking notification. Ang dating CEO ng Alcantara Group, Jabari Alcantara, at ang kanyang ina na si Victoria ay formal ng kinasuhan at kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng pulisya. Ang kumpanya ay nahaharap sa napakalaking bangkarote matapos matuklasan ang mga ilegal na transaksyon. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Walang galit. Wala nang pagnanais na makita silang magdusa palalo. Sapat na sa akin na alam kong wala na silang kapangyarihan, nasaktan pa ako o ang kahit na sinong babae. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking puson. Isang bagay na hindi ko napansin sa gitna ng lahat ng kaguluhan noong nakaraang mga linggo. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking tiyan. Isang posibilidad na hindi ko kailanman inasahan sa gitna ng aking paglaya. Napatayo ako ng dahan-dahan, ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Totoo ba ito? Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa salamin sa hallway. Sa gitna ng aking tagumpay at pagbangon, may isa pa palang twist ang tadhana na hindi ko inasahan. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng aking mga plano para sa hinaharap. 2 guhit, 2 mapulang marka na tila mga riles ng tren na magdadala sa akin sa isang destinasyong hindi ko pinangarap. Nakaupo ako sa malamig na sahig ng banyo, ang aking likod ay nakasandal sa pintuan habang tinititigan ang maliit na plastik na hawak ko. Sa labas, naririnig ang malakas na pagbuhos ng ulan.
Ang bawat patak nito sa bubong ng mansyon ay tila isang palakpak ng tadhana na nangungutya sa aking bagong silang na kalayaan. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay tuluyan ko nang naputol ang huling kadena na nag-uugnay sa akin kay Jabari. Ngunit sa loob ng aking sinapupunan, may isang munting buhay na nagsisimulang tumibok. Isang bahagi niya na, habang buhay kong dadalhin, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Isang malalim na pait ang gumuhit sa aking dibdib. Ngunit kasunod nito ay isang kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Hinaplos ko ang aking tiyan. Hindi ko magawang magalit sa munting nilalang na ito. Siya ay inosente. Siya ay hindi ang kanyang ama. Siya ay bunga ng aking pagtitiis. At ngayon, siya ang magiging pundasyon ng aking bagong mundo. Hindi kita papabayaan. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Hindi mo mararanasan ang impyernong dinanas ko. Lalaki kang malaya, may dangal, at malayo sa laso ng pamilyang Alcantara. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyong dati ay kulungan ko ay naging sentro na ng aking operasyon. Sa tulong ni Gabriel at Attorney Santos, formal ko nang binuksan ang Samuel's Legacy Fabrics. Ang mga lumang makina sa probinsya ay muling umugong. Lumilikha ng mga telang habon na may mga disenyo ng bulaklak at pag-asa. Ang mga kababaihan sa aming baryo na dati ay walang trabaho ay naging katuwang ko sa pagbangon. Sa bawat hibla ng tela na aming hinahabi, tila itinatahi ko rin ang mga sugat ng aking nakaraan. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga dokumento sa aking opisina, dumating si Attorney Santos. May dala siyang isang dilaw na envelope. "Mamaya, may request po mula sa City Jail," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. "Gusto kayong makita ni Jabari," sabi ng abogado niya. Hindi na raw siya kumakain at parang nawawala na sa sarili. Gusto niyang humingi ng kapatawaran. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang amoy ng sariwang tinta sa mga papel ay tila nahaluan ng amoy ng lumang alak at puot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa hardin na ngayon ay puno na ng mga namumukadkad na rosas. "Ihanda mo ang sasakyan, Attorney Santos," sabi ko nang walang emosyon. Pupunta ako, pero hindi para magpatawad. Pupunta ako para tapusin ang lahat. Nang makarating ako sa pasilidad, ang amoy ng semento at kalawang ay sumalubong sa akin. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Ang gwapo at hambog na Jabari ay wala na. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng karma. Nang makita niya ako, tila nabuhayan siya. Kinuha niya ang telepono sa gilid ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Maya, salamat at dumating ka." Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. "Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera at ni Mama. Pakiusap, bawiin mo ang mga kaso. Hindi ko kaya dito. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Magsisimula tayong muli." Tinitigan ko siya ng matagal. Pinagmasdan ko ang bawat guhit ng kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang lalaking minahal ko noon, ngunit wala na siya doon. Ang nakikita ko na lang ay isang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa aking hinaharap. "Jabari, hindi mo kailangan ang tawad ko para lumaya," mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay kasing lamig ng bakal na nakapagitan sa amin. "Kailangan mong harapin ang bawat krimen na ginawa ninyo sa pamilya ko. At tungkol sa pagsisimula nating muli, tapos na tayo. Ang huling piraso ng ugnayan natin ay pinutol ko na noong gabing ibuhos mo ang alak sa mukha ko. Pero Maya, paano ang kumpanya? Paano ang lahat ng pinaghirapan natin?" Pagsusuma mo niya, "Wala ng kumpanya mo, Jabari. Ang Samuel's Legacy ay mas malaki na ngayon kaysa sa anumang itinayo mo. At ang mansyon, ginawa ko na itong foundation para sa mga inabusong asawa. Doon sila nakatira ngayon.
sa kwarto kung saan mo ako pinaiyak gabi-gabi. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa mukha ni Jabari. Ngunit ang huling revelasyon ang tuluyang dumurog sa kanya. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa aking tiyan. Sapat na para makita niya sa kabila ng salamin. May isa pang bagay na dapat mong malaman. Buntis ako. Pero huwag kang mag-alala, Jabari. Ang batang ito ay hinding-hindi makikilala ang isang amang tulad mo. Sa kanyang birth certificate, ang tanging apelyidong dala niya ay ang apelyido ng aking ama. Ang pangalang Alcantara ay magtatapos sa iyo dito sa loob ng rehas na ito. Nabitawan ni Jabari ang telepono. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi ko alam kung tunay o dala lang ng panghihinayang. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglipad patungo sa liwanag. Nang makalabas ako sa kulungan, ang hangin ay sariwa at malaya. Ngunit bago ako makasakay sa sasakyan, isang opisyal ng kulungan ang humabol sa akin. "Mamaya, sandali po," hingal na sabi ng gwardiya. "Ang biyena ninyo, si Doña Victoria. May nangyari po sa kanya sa loob ng selda. Gusto niya raw kayong makausap bago siya dalhin sa infirmary. Sabi niya, may huling lihim daw siyang aaminin tungkol sa pagkamatay ng tatay ninyo." Napatigil ako. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Ang pagkamatay ni tatay? Akala ko ay dahil iyon sa sakit. May mas malalim pa bang katotohanan na hindi ko alam? Ang amoy ng antiseptiko at gamot sa loob ng infirmary ng bilangguan ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa aking lalamunan. Sa gitna ng puting silid, nakita ko si Doña Victoria. Wala na ang kanyang marangyang ayos, wala na ang mga hiyas na dati ay kumikinang sa kanyang leeg. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel na nakadikit sa kanyang mga buto. At ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang huni na nagmumula sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang aking mga yapak sa semento, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang dating bagsik ng kanyang tingin. Ang tanging naroon ay ang takot ng isang taong alam na malapit na ang kanyang paghuhukom. Ang kanyang boses ay isang paos na bulong, tila isang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. "Dumating ka. Akala ko ay hahayaan mo na akong mamatay dito nang hindi naririnig ang katotohanan." Lumapit ako sa kanyang higaan, ngunit nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa bulsa ng aking coat. Hinahawakan ng pendant ng rosas na ginto. "Anong katotohanan, Victoria? Anong kinalaman mo sa pagkamatay ni Tatay Samuel?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang nangangatal na mga labi. "Ang tatay mo, si Samuel, napakabuti niyang tao. Masyadong mabuti para sa mundong ito. Noong gabing inatake siya sa puso, hindi siya nag-iisa sa silid. Nandoon ako." Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Ang bawat himay-may ng aking katawan ay tila naging yelo. "Kailangan namin ang lupa ninyo, Maya." Patuloy niya habang ang kanyang mga mata ay pilit na tumitingin sa itaas. Tila inaalala ang isang madilim na gabi. Ang kumpanya ay nalulunod na sa utang. Nakita ko siyang humahawak sa kanyang dibdib. Nakita ko siyang inaabot ang kanyang gamot sa ibabaw ng mesa. Pero imbes na ibigay ko ito sa kanya, itinago ko ito. Pinanood ko siyang lumaban para sa huling hininga niya. Pinanood ko siyang mamatay dahil alam kong sa oras na mawala siya, ikaw na lang ang kailangang manipulahin ni Jabari para makuha ang lahat. Narinig ang marahang pagtulo ng aking mga luha sa sahig. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang matinding puot na tila gustong sunugin ang buong silid. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat taon ng paglilingkod ko sa babaeng ito ay paglilingkod sa pumatay sa aking ama. Ang muikim ng katotohanan ay tuluyan ng bumaon sa aking puso, nagiiwan ng isang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Bakit?
Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, isang pabulong na sigaw na puno ng pagdurusa. Dahil ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa buhay, sagot niya ng may kasamang ubo na naglalabas ng tunog ng pagkawasak ng baga. Pero tignan mo ako ngayon. Nasaan ang kapangyarihan ko? Narito ako, mamamatay sa isang malamig na kama, habang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat. Patawarin mo ako, Maya. Pakiusap, ilabas mo ako rito. Huwag mo akong hayaang mamatay sa dilim. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang halimaw na ngayon ay nagmamakaawa na maging tao muli. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at pinindot ang stop button sa voice recorder. Hindi kita patatawarin, Victoria. Ang aking boses ay matatag, walang bakas, ng pag-aalinlangan. At hindi kita ilalabas dito. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali, hindi para sa mga taong pumatay ng kaluluwa. Ang huling hiling mo ay hindi ko ibibigay. Ang tanging ibibigay ko sa iyo ay ang hustisya. Tumalikod ako at naglakad palayo. Narinig ko ang kanyang mahinang pagsigaw, ang kanyang mga kamay na kumakalmot sa gilid ng higaan, at ang kanyang pagsusumamo na unti-unting nilalamon ng katahimikan ng pasilyo. Sa bawat hakbang ko palayo sa infirmary, tila ang bawat kadena ng aking nakaraan ay isa-isang nalalagas. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng isang malakas na hangin. Ang langit ay malinaw na, at ang sikat ng araw ay tila isang pagpapala na bumabalot sa aking buong pagkatao. Kinuha ko ang kwintas ng aking ina at hinalikan ang pendant nito. Tatay, tapos na po. Bulong ko sa hangin. Wala na silang magagawang masama sa atin. Ang dangal mo ay malinis na at ang legacy mo ay buhay na buhay sa akin. Sumakay ako sa aking sasakyan. Hinawakan ang aking tiyan ng may kasamang nangiti. Sa loob ng ilang buwan, isang bagong buhay ang darating. Isang bata na lalaking may alam sa katotohanan, ngunit hindi kakapit sa galit. Isang bata na magiging simbolo ng aking muling pagsilang. Inandar ko ang sasakyan at dahan-dahang binagtas ang daan patungo sa aming probinsya. Doon, sa gitna ng mga malalawak na bukirin at amoy ng sariwang habon, sisimulan ko ang huling kabanata ng aking buhay. Isang buhay na punong-puno ng ningning, tagumpay, at higit sa lahat, kapayapaan. Isang taon na ang lumipas mula ng huling beses kong masilayan ang malalamig na rehas ng bilangguan at ang madidilim na anino ng mansyon ng mga Alcantara. Ngayon, habang nakatayo ako sa beranda ng aming lumang bahay sa probinsya na muli naming binuhay, ang tanging naririnig ko ay ang ritmo ng mga makinang panghabi mula sa silong. Ang tunog ng mga sinulid na naglalapat at nagkakabit-kabit ay tila isang oyeye na nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng makina ay hindi na tunog ng paghihirap, kundi tunog ng pag-asa para sa 10 pamilya na katuwang ko sa Samuel's Legacy Fabrics. Dahan-dahan kong naramdaman ang isang munting kamay na humahawak sa dulo ng aking bestido. Yumuko ako at isang matamis na ngiti ang sumalubong sa akin. Si Samuel Gabriel, ang aking anak, na may mga matang tila nagnanakaw ng ningning mula sa mga bituin. Wala sa kanyang mukha ang bakas ng galit o puot ng kanyang ama. Sa halip, nakikita ko sa kanya ang kabutihan ng aking tatay Samuel. Binuhat ko siya at idinikit ang aking pisngi sa kanyang malambot na balat. Ang amoy ng gatas at baby powder ay tila isang lunas na tuluyan nang nagpatuyo sa mga huling bakas ng aking mga luha. Nabalitaan ko mula kay Attorney Santos noong nakaraang buwan na pumanaw na si Doña Victoria sa loob ng infirmary. Namatay siyang mag-isa sa gitna ng dilim na walang kahit isang kaibigan o kamag-anak na dumalaw upang hawakan ang kanyang kamay. Si Jabari naman ay nananatiling nakakulong. Isang anino ng lalaking dati ay tila hari ng kanyang mundo. Sinasabi nilang madalas siyang nakikitang nakatitig sa kawalan,
Tinatawag ang aking pangalan, ngunit ang mga tawag na yon ay hindi na kailanman makakaabot sa aking pandinig. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhubog sa mga bato ng tadhana. Tumingin ako sa malawak na bukirin sa aming harapan. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon ng palay. Hinaplos ko ang kwintas ng aking ina na laging nakasabit sa aking leeg. Ang rosas na ginto ay hindi na malamig. Ito ay tila laging may dalang init na nagpapaalala sa akin na hindi ako kailanman nag-iisa. Anak, bulong ko kay Samuel Gabriel habang pinapanood namin ang unti-unting paglubog ng araw. Dito tayo magsisimula. Sa lupang ito na dinilig ng pawis ng iyong lolo at pinatibay ng paninindigan ng iyong ina. Lalaki kang alam ang halaga ng bawat tao at hinding-hindi mo hahayaang ang yaman ay lumamon sa iyong pagkatao. Wala na ang maya na takot magsalita. Wala na ang maya na nagpapaalipin sa huwad ng pag-ibig. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng dambana ng kanyang sariling dangal ay isang agilang handang lumipad ng mas mataas, bitbit ang mga aral ng kahapon at ang liwanag ng bukas. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, habang ang mga kuliglig ay nagsisimula ng mag-awitan, naramdaman ko ang isang malalim at tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa kahit kanino, kundi nagmumula sa pag-alam na sa wakas, nahanap ko na ang aking sarili. Ako si Maya at ito ang aking muling pagsilang. Isang kwentong nagsimula sa isang patak ng alak ng kahihiyan, ngunit nagtatapos sa isang karagatan ng kapayapaan at tagumpay.